Kamusta ang mga Repapits? Nandito na naman tayo sa aking panibagong video na kung saan very interesting ang aking i-share sa inyo. Very interesting at informative sa mga taong walang nalalaman or medyo confused pa rin hanggang sa ngayon. Ang tatalakayin natin dito ay tungkol sa stock market. Bibigyan ko yan ng mga basic information paano nga ba makakapagsimula, at halimbawa kunyari nakapagsimula na kayo, mayroon pa rin kayong question na kung saan Alex Onse, ano ba bibili ko dapat na stock? Saan ba ako mag-share ng aking investment? Ano bang private companies, government thing, or whatever, like corporation, o ano bang mga big companies na dapat kong bilhin? At saka ano ba yung narinig kong blue chips na dapat doon lang ako bumili, wag kang bibili ng mga penny stock, ganun. Ano ba yung mga penny stocks na, ano ba yung mga blue chips na yon? Ano ba laman nun, di ba? So sa video na to i-explain natin yan, at bago natin i-explain yan, sisindi muna tayo ng panunugbaga. Magsindi muna tayo ng katon, malamok dito eh. Yan. So ganito yan. Halimbawa kayo ngayon nalolood, wala pa, maaaring nakapag-research na kayo online, whatever, pero I'm pretty sure almost most of you, 100%, hindi pa nakaka-attend ng kahit anong klaseng seminar about investment, lalo na sa stocks. Maaaring ilan sa inyo may nakapaload kayong video sa YouTube, meron kayo nabasa mga vlogs, at maaaring meron din kayo nabasa sigurong mga libro, like libro ni Bo Sanchez, libro ni Chinkitan, libro ni Colaiko, libro ni Henry C, libro ni Warren Buffett, mga ganon, di ba? Pero iba pa rin yung actual na ginagawa mo na kaysa yung by the book ka lang natututo, nagkakaroon ng thoughts and vision. Mas maganda yung actual mong ginagawa. Ngayon, paano nga ba? Alex Onse, paano ba ako makakapasok sa stock market na yan? Unang-una, hindi ka muna papasok sa stock market o sa kahit anumang investment, mutual fund, bond fund, equity bond, whatever, mga investment na ganyan. Lahat ng some kind of business at investment, hindi kayo papasok nang hindi kayo nag-aaral muna ng full details about those investment and businesses. Huwag kayong papasok ng ganun-ganun lang. Dapat mag-aral muna kayo. Hindi porket nakita nyo ganito, ganyan, ay uso na sa Pilipinas ngayon ng stock market, blah blah blah, makikisabay kayo, nakikiuso lang kayo. Hindi ganun. Kinakalan, maglagay muna kayo, mag-register muna kayo ng much information dito sa inyong isip o sa inyong utak, na sa ganun hindi kayo basta papasok sa isang bagay na hindi nyo nalalaman. Para kayong pumunta ng gera na wala namang kaarmas-armas. Pagpunta mo sa gera, patay ka agad, diba? Kung ilalagyan natin ng much information ng utak natin, pag sumabak tayo sa gera, hindi tayo agad mamamatay. Maaaring makakapatay muna tayo ng ilang kalaban bago ka muna mamatay, o maaaring swertihin ka na hindi ka mamatay at manalo ka sa gera, di ba? So ganun yun. Bago kayo pumasok sa kahit anong businesses, financial instruments na pwede nyo makita sa kung saan, bangko, online, whatever, pag-aralan nyo muna. Ngayon, sa mga tatanga-tanga, yung pabobo-bobo, uso yata sa Pilipinas ngayon ganyan, mga pabobo-bobo boys, pabobo-bobo girls. Huwag nyo pairalin yung mga ganong klaseng style dito, dahil real, serious business ang pinag-uusapan natin. Stock market, as in totally pambili ng future nyo na andito. Kaya hindi kayo dapat magtatanga-tangahan. Wag niyong paiiralin yung pagiging bobo, di ba? Masakit at parang brutal ang pagkakasabi ko, pero mas magandang ganyan, na may nagsasabi sa inyo na huwag tayo dapat mag-play bobo o magtanga-tangahan, dahil ang future natin nakasalalay sa ganitong klaseng investment. Minsan ka lang magkamali, patay ka, di ba? Minsan ka lang magkamali, lagas ka. Pero sa pamamagitan ng video na to, ay kahit papaano ay magagawa nyong ma-diversify ang iyong mga investment, na sa ganun hindi lahat nasa ganun. Kung halimbawa bumagsak ang isang investment, hindi lahat sila babagsak. Kinakailangan maglalagay ka sa iba't ibang lugar. Maaari kunyari meron kang 5 na pinaglagyan, maaari sa 5 na yon, yung dalawa bumagsak pero panalo naman 3. So hindi ka totally lagas or sunog, di ba?
Kasi kung ilalagay mo lang lahat ng pera mo sa isang investment lang, kapag yung bumagsak, yung company pinag-invest mo bumagsak, bagsak ka rin, talo, wala ng pera mo. Maaring 500,000, 1 million o few million ginawa mo, nilagay mo sa isang investment, patay ka. Hindi katulad kung naglagay ka ng 5 o 10 o sabihin na natin 300 investment ang ginawa mo, buti hindi agad malalagas, di ba? Okay, sabihin natin nakapag-research na kayo online, nakapaload na kayo ng mga webinar, seminar, mga ganon, mga seminar sa internet, at maaaring siguro sa inyo, baka ilang piraso sa inyo ay naka-attend na sa mga seminar, pero naka-attend man, hindi pa rin totally nag-register sa utak ninyo yung kung ano man yung napag-aralan nyo, kung may napag-aralan nga kayo, parang ganon, di ba? So sa pamagitan nito, sabihin na natin, okay, nakapag-research na kayo, meron na kayong kahit papanong idea. Pero yun nga lang, nalilito pa rin kayo. Paano ba ako makakapasok dyan, Alex 11? So ganito yan, maraming paraan para makapasok sa stock market. At saka, ang pag-open ng other instrument like stock, money market, balance fund, bond fund, government bond, mutual fund. Ayun, lagi pa rin nakabase sa stock market yun. Papasok ka lang sa mga ganong klaseng instrument kapag wala kang idea nga sa stock market. Kung hindi mo kayang mag-buy and sell o kaya mag-invest mag-isa sa stock market, hahayaan mo pumunta ka doon sa mga agencies o sa mga brokerage na yon, na kung saan magbibigay sa'yo ng some kind of financial instrument na ganon, na kung saan sila na bahalang maglalagak ng pera ninyo. It's either sa equity, sa stock market, so or maybe another mutual fund, okay, ibibili nila ng government security yon, o bibili nila ng government policy o whatever, bibili nila ng kahit anong klaseng bagay na pwede magpalago ng pera niyo. Ganun yon. Ang tawag doon, fund manager ang tawag doon, o stock broker ang tawag sa mga ganung taong nag-handle ng pera ninyo kung hindi kayo directly papasok sa stock market. Sabihin na natin, okay, assume na natin na nakapag-research na kayo at alam niyo na yung mga basic stuff. Yun nga lang, nalilito pa rin kayo. Saan nga na ba kayo pupunta? Marami paraan. Number 1, pinakamadaling paraan para makapasok sa stock market, pumunta kayo sa lahat ng bangkong kilala. Yung talagang real matatag na bangko. Metrobank, PCS, Metrobank, BPI, DBO, di ba? Maaring meron din sa PNB, mga ganoon. Basta magpunta kayo sa mga kilalang ganung klaseng bangko. Sabihin nyo, I would like to have an investment account, parang ganoon. And then after that, siguro ang kadalasan ginagawa nila, punta ka sa mga website nila, tapos i-download mo yung form, and then pirmahan mo yun, tapos dali mo mga identification mo, proof na keso ikaw kung sinong ikaw na nire-represent mo dun sa papel. Then after that, punta ka sa bangko para ma-verify nila yon at magkakapirmahan na. And then after that, lalagyan mo ng pera yung yung investment account mo. Pagkabigay mo ng investment account mo, later on ma-receive mo na yung either text messages o email messages na kung saan naglalaman ng mga information ng iyong account, login account, password, temporary password account. Nasa ganon, makapag-login ka na sa sa stock market. And then after that, pag nakapag-login ka na, makikita mo na mga quotes, mga research, mga news, mga kung ano-anong klaseng bagay na dapat mo malaman pag nagla-live buying ka na o nagla-live selling ka na ng mga stocks mo, diba, mga ganon. So ganon ang gagawin. Ngayon, bukod sa mga bangko, marami pa rin ibang like U-Trade, tapos isa sa mga kilalang mga online stock broker ay colfinancial.com. colfinancial.com. C as in cat, O as in Noble, L as in love, and then the rest ay financial. Alam niyo naman siguro pagkakasulat ng financial. So ganoon, colfinancial.com. Halagang 5,000 lang makapasok ka na sa stock market. Pero sa halagang 5,000, halimbawa sabihin natin, pumasok ka doon, meron kang 5,000 na, di ba? Hindi pa pwede ko tutusin na
Lalagay mo 5,000. Yung 5,000 na yun, pera mo yun. Walang some kind of fee na mangyayari doon. Magkakaroon lang ng some kind of fee or charges kapag bumili ka na at pag nagbenta ka na. Pero as long as hindi ka pa bumibili at hindi ka rin nagbebenta, yung 5,000 mo, stock lang yung 5,000 mo doon. Gagawin mo sa 5,000 din, ibibili mo na mga stocks, bibili mo ng iaambag mo sa mga companies, mga corporation, ganyan. Ngayon, para magkaroon ka nga ng pera, number one, para maging effective yung peso cost averaging at yung money compounding, kailangan yung 5,000 initial deposit mo, every month, maglagay ka 5,000 o kaya 2,000 man lang, mga ganun. Basta whatever amount na kaya mong ilagay monthly, ilagay mo ron. Pero mas maganda, tagpa 5,000. Pero kung di mo talaga kaya 5,000, di babaan mo all the way to 2,000 pesos. Yun nga lang, sa ganung klaseng pera, maliliit lang na stock ang mabibili mo. Maliliit lang na company ang maaring pwede mong bilhin sa ganung klaseng pera. Hindi ka tulad kung meron kang 5,000 pataas, monthly nilalagay doon, additional investment. Mas malalaking kumpanya ang mabibili mo. Number one, yung mga blue chips, yung mga top companies ang mabibili mo. Doon ka makakapag-invest ng pera mo. Kung sasabihin mo mag-open ka, 5,000 lang, then yung 5,000 na yun, patatakbo mo ng 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, may chance pa rin nakikita talaga yun. Yun nga lang, ang liit ng kikitain mo, sa 5,000, patatakbo mo ng 5 years, ang liit lang ng kita mo. Kahit sabihin pa natin maging 100% yung 5,000 mo, di magiging ano lang yan, 10,000. Kahit sa loob na kunyari ng 5 years, kumita siya nagkaroon siya ng interest ng 100%, di ba? 10,000 lang ang pera mo sa loob ng 5 years. Kaya kinakailangan, monthly, maglalagay ka ng additional investment. Tsaka walang magiging peso cost averaging kung 5,000 lang nilagay mo the whole year or the whole 3 years or the whole 5 years. Walang peso cost averaging na mangyayari ngayon doon. Dahil wala kang ini-invest wala kang additional investment. Pero pwede nga yun, maglagay ka 5,000 at bumili ka ng stock and then hayaan mo matulog yun doon ng ilang panahon, kikita yun. Yun nga lang, maliit ang kikitain mo. Hindi ka totally masusunod, kundi matutulog yung pera mo doon ng mahabang panahon tapos hindi ganun kalaki ang kikitain mo. So sabihin na natin, okay, hindi ka nagpunta sa bangko, pumunta ka sa COL, pumunta ka sa colfinancial.com. Tapos nang gagawin mo no, download mo yung application. Pag download mo yung application, pupunta ka mismo sa office nila, which is sa PSE, sa Philippine Stock Exchange sa Pasig. And then after that, kukumpirmahan kukumpirma nila yung application mo, and then at that office, the same place, pwede ka na rin mag-down ng initial deposit mo, whatever amount na initial deposit na kaya mo, pero pinaka-minimum 5,000, mga gano'n. Tapos isang araw lang, within 1 day, isa-send sa yung email na keso, ito na yung yung account number mo at ito na yung password mo. Then after that, hihintayin mo na lang mag-open yung stock market like 9:30 all the way to 12 o'clock, and then 1:30 all the way to 3:30 yata, parang gano'n. So ganun ang gagawin. Hihintayin mo yung mga panahon na para makabili ka ng mga stocks, para makapag-invest ka ng pera sa mga companies. Ngayon sabihin na natin, nalalaman na natin ngayon, kunwari okay, meron na kayong account. Yun nga lang, confused pa kayo. It doesn't matter how much initial investment ang nilagay nyo, is either 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 100,000, o kahit gaano kahalaga. Yun nga lang, kahit gaano kahalaga yung ininvest niyo, pero wala naman kayo masyadong idea saan nyo nga ba ilalagay, ipupusta ang inyong pera at saan bang company. Pero siyempre, maaaring nag-research na kayo bago kayo nag-online, bago kayo nagkaroon ng online stock market broker. Siyempre, alam niyo na agad yung tungkol sa may blue chips, di ba? Alam niyo na agad sa may blue chip. Ibig sabihin, yung blue chips, yung mga top at yung high yun yung pinaka-toppest na na company corporation sa Pilipinas na talagang kumikita ng ilang panahon, like 10 years ago, at saka sa mga darating na panahon, nakalagay sila sa isang tinatawag na blue chips. Lahat nakalista sila doon sa blue chips na yon. Ngayon, doon ka mag-i-invest ng pera. Siyempre, pag nag-invest ka sa mga top companies na yon, ganun din kalaki ang pera ang dapat mong i-bakas sa kanila. So, yung 5,000 mong initial investment,
maaring hindi makabili ng mga stocks na yon. Lalo na nasa ang pinaka top companies na pwedeng pag-imbisa na dapat nilalagyan natin ng pera, at least 30 companies. 30 companies, meron lang tagwa 100 lang per share, meron naman taga 40 lang per share, meron naman tagwa 10 peso per share lang, mga ganon. Ang daming, meron naman na more than 100 per share. So ganon ang yun. So isipin niyo lang, 5,000 lang investment nyo at wala kayong plano maglagay pa ng extra pera. Anong klaseng future ang harapin nyo sa stock market kung ganun lang kaliit ang investment ninyo? Magsasayang ka ng 3 years, 5 years sa ganung kaliit na pera. Dapat meron kayong active income. It means meron kayong active income na magiging source na kung saan pagbubunutan nyo ng pera na ipag-i-investan na ilalagay sa stock market. Sinasabing active income, kinakailangan meron kang some kind of pinagkakakitaan, tulad ng meron kang dapat sariling trabaho, diba? Active income ang tawag doon. Gumagamit ka ng sarili mong oras, panahon, pagod, effort para in exchange para sa pera. Active income ang tawag doon. Pero dito sa stock market, kapag ikaw nag-i-invest dito, kapag kumita ka, ang tawag doon passive income. Dahil ang nangyayari, naglalagay ka lang ng pera, tapos yung pera nagtatrabaho para sa iyo. Yung pera gumagawa ng pera, yung pera nanganganak ng pera. Kaya ang tawag doon passive income. Habang ikaw naman ay nagtatrabaho, umuubos ka ng oras, panahon, pawis, dugo, ganyan, active income ang tawag doon. Na kung saan kinakailangan mo magtrabaho para kumita, para magkaroon ng pera, active income ang tawag doon. Ngayon, okay, ano nga ba, Alex, yung blue chips? Paano ko ba malalaman kung ang isang company ay kasalo sa blue chips? Ang dali lang isipin yan kahit hindi na kayo masyado mag-research pa Ganito lang yan. Ang mga blue chips ay ito yung mga top companies, mga maaring pwede maging name brands, maaring mga lugar na pinupuntahan ninyo, mga lugar na kinakainan nyo, yung mga ginagamit nyo everyday, sila yung mga top companies. Bigyan nyo ako ng mga bagay na palagay nyo araw-araw nyong ginagamit, at maaring every week or every twice a month ay nagpupunta kayo sa lugar na yun. O kaya maaring baka every week, kada sahod, every Friday o Sabado, kada sahod pumupunta kayo sa lugar na yun. Di ba? Tapos meron kang isang lugar na pinupuntahan na kumakain kayo doon na paborito nyo lagi yun, lalo na paborito ng pamangkin mo, paborito ng anak mo. Ano sa palagay mo, anong mga company yun? Anong klaseng businesses yun? Ano sa palagay ninyo? Okay, sirit na. Ganito yan. Isa sa mga blue chips, ang mga companies na kasama sa blue chips, siyempre, Globe. Diba? Globe. Yung nagpo-provide ng ating connection sa cellphone. Globe, diba? Globe Telecom. Tapos sa bahay at sa cellphone or whatever, nagpo-provide ng internet, nagpo-provide ng telephone line, nagpo-provide din ng whatever set, PLDT, di ba? PLDT Telecom. Tapos, kapag tayo mamamasyal sa labas, saan ba tayo namamasyal? Usually, saan ba? Sa mall. Sa palagay nyo, sino ang may malaking mall na hawak? Sino ang sa palagay nyo ang may pag-aari ng pinaka mas malaking mall? Ano ba yung mga biggest mall na palagay nyo na panalo kayong mag-invest? Mag-i-invest ba kayo sa Robinson? Mag-i-invest ba kayo sa Pure Gold? Kunyari yan, bilihan ng pagkain ba sa market? Mag-i-invest ba kayo sa SM? Di ba? Mag-i-invest ba kayo kung sino may-ari nung Mall of Asia, which is alam naman natin siguro na SM o Mall of Asia, isa lang ang may-ari niyan, Henry C. Di ba? Ngayon, ano pa ba? Siyempre, pag nagpupunta kayo sa mga mall na yun, naando ng isa sa mga paborito nyo kadalasan pinupuntahan, isang produkto ng Pilipinas, Jollibee. So, ayun ang mga SM, Jollibee, PLDT, Globe Telecom, tapos yung Manila Water, pwede rin sana ko tutus, pero parang mahina Pero yun, panalo pa rin yun. Manila Water, pwedeng isama yun dahil araw-araw ginagamit ng tao ang tubig, araw-araw ginagamit ng
tao yung number sa bahay, electric, di ba? Telepono, electric, tubig sa bahay ginagamit, di ba? Tapos pag lumalabas kayo, ang number na pinagkaagastusan or companies na lagi talagang gumagawa ng pera, siyempre, bago tumakbo ang isang sasakyan na sasakyan mo, kinakailangan ng gas. So ibig sabihin, isa sa mga blue chips na dapat yung pag-imbesan ng pera ay yung naglalagay ng gasolina sa ating sasakyan na sinasakyan papunta sa kung saan tayo magpupunta. Ano ba yung mga companies na yon? Number one sa isa blue chips, Petron sa Pilipinas. O yon, maganda maglagay ng pera doon dahil araw-araw ginagamit ang Petron. Bumaba man tumaas yan, it doesn't matter dahil ilang panahon na yan na tumatakbo. At do you think within 10 years, 20 years from now, wala na yung Petron na gasoline station? I don't think so. Within 10 to 20 years, mawawala siya. Lalo na yung Jollibee, lalo na yung SM. Diba? Lalo na yung tubig ilaw natin. Sa palagay nyo, sa loob ng 10 years, 20 years, 30 years, o kahit ika-50 years, mawawala ang tubig ilaw. Malulugi yan. I don't think so. Hindi mababankrupt yan. So, iyon ang mga bagay. Iyon ang mga companies na dapat yung lagyan o dapat kayong mag-invest. Diba? Yung mga SM Mega Mall, do you think lahat ng SM malls everywhere, even from China, merong SM sa China eh, do you think lahat yung mga malalaking malls na yan ay magsasarado 10 years, 20 years, or 30 years, or 50 years pataas from now? Hindi magsasarado yan dahil hindi lang basta SM malls ang hawak na itong tao na itong may pag-aari nito, kundi meron siyang marami siyang properties, marami siyang buildings, tapos meron pa siyang business sa abroad. So hindi yan basta magko-collapse. So iyon ang magandang company na iyong dapat doon ka mag-invest, di ba? So iyan ang mga parte ng mga blue chips. At ang dami pang pwedeng ilagay diyan. Kung mag-iisip lang kayo ng matino, hindi niyo na masyadong kinakailangan pang ano ba pipiliin ko dito sa online sa di ba? Basta isipin niyo lang ano yung mga feeling niyo na naniniwala kayo at big time tong company na to at talagang may pera to, geto ganyan, na mag-expand pa to pretty soon from few years from now, geto ganyan, maglalast to ng ilang decades, mga ganon. So iyon yung mga companies na kasakop or included sa blue chips. Ano pa ba ang mga pwedeng ilagay sa blue chips? Number one, pwedeng ilagay sa blue chips kung sino yung nagpapauso ng stock market, yun din ang ilagay ninyo, di ba? So punta muna tayo dito sa ating whiteboard. Sabi dito blue chips and PSEI. Ano ba tong blue chips at ano ba tong PSEI? Ngayon ganito yan. Ang blue chips, yung tulad yung sinabi ko kanina, yung mga top companies and corporation. Ito, kilala natin to, Ayala Land. Meron siyang shopping malls, meron siyang mga condos, meron siyang maraming tower, ganito ganyan. So big time. Ayala Land, okay, Ayala Land Corporation, isa lang yan. Pero sa stock market, ang magiging AKA niya or parang acronyms niya, parang yung security code niya ay ALI. Kaya nilalagyan ko ng ganito sa dulo. Tapos, ano pa ba yung palagay yung ayun, yung sinabi ko kanina, SM. Ito, SM Prime Holdings. Ibig sabihin yan, hindi lang panay malls ang hawak nito. Kaya, ayan, SM Prime Holdings. Ngayon, Manila Electric. Ang naman, sa may SM Prime Holding, SMPH ang niya, ang stock code niya. Tapos sa Manila Electric naman, ang magiging stock code niya ay MER. Tapos siyempre sa Pilipino, masyado lagi nag-happy every time na sumasahod tayo. Ano ba ang mga kasalo sa ating pag-happy kapag tayo gumagala, gumigimik? Ito, San Miguel Corporation, di ba? Hindi pa tayo hindi pa tayo nabubuhay sa mundo, meron ng San Miguel Corporation. Meron ng brand na San Miguel na yung inumin. So do you think mawawala yan 20 or ilang few decades from now? I don't think mawawala ang San Miguel, di ba? So ang San Miguel Corporation, ang stock code niyan SMC. Tapos
Siyempre, katulad na naman yung sinabi ko tulad sa SM Prime Holdings, tapos meron naman SM Investment kasi nga marami silang mga tower, mga kung anong klaseng properties na pinag-aanohan ng pera. Kaya yan, SM Investment. Ang mangyayari naman yan, yung pangalan naman niya o yung code niya sa stock market ay SM lang. Pero dito sa SM Prime Holding magiging SMPH. Tapos yung sinasabi natin kanina, yung pag nagpunta ka sa mall, ano ba palagay nyo yung paborito mo kadalasan na kumakain ka ng Aloha, mga gano'n, di ba? Lalo na mga bata, ano ba yung mga paborito na yan? Eto, Jollibee. Do you think mawawala ang Jollibee? I don't think mawawala ang Jollibee. Ang daming ang franchise na everywhere eh. At meron din yung franchise o meron Jollibee mismo sa Amerika. So, do you think magko-collapse ang Jollibee? I don't think so. So, mangyayari ngayon, Jollibee Food Corp, ang stock code niya JFC. Tapos siyempre kanina yan, PLDT Telecom. Tapos Globe Telecom, sa PLDT ang code niya ay parang telepono lang din, TEL. Tapos yung Globe Telecom naman GLO. Tapos yung mga bangko, di ba? Do you think mga bangko magsasara mga bangko? Hindi pa basta magsasara bangko mga kilala. Tulad nito, Banco de Oro, BDO Unit Bank, Banco de Oro, Metro Bank, BPI, mga kung ano, maaari nandiyan pa rin yung PNB, di ba? Philippine National Bank, mga ganon. Tapos, meron Robinson Land, di ba? Robinson Land Corporation, na kung saan meron silang mall, meron silang whatever shit. At kung isipin natin yung mga developers naman, marami tayong mga developers na kung pili nyo, kilala ninyo, well known kayo sa mga developers at alam nyo may pera yung developers na. For example, Crown Asia, ang daming properties niyan sa Antipolo at sa kusang lugar. PhilInvest, alam naman natin ang PhilInvest ay isa yan sa mga mamahaling subdivision, nagde-develop ng mga subdivision, PhilInvest, di ba? So pwede kayo mag-invest doon kung feeling nyo, naniniwala kayo big time na company yun at hindi yun basta mawawala o mawawala na parang bula sa mundo, di ba? Kung feeling nyo may pera doon, pwede kayo mag-invest doon, pero hindi nakasama sa blue chips yun. Pero ano yun, nasa inyo na yun kung gusto nyo ano. Crown Asia, Santa Lucia Corporation, PhilInvest at kung ano-ano pa, di ba? Kung ano-ano yung mga big time subdivision sa Makati, sa kusaan, sa Paranaque, yun ang pwede nyo pwede kayo mag-invest doon. Pero ako nire-recommend ko lagi yung mga blue chips lang. Huwag kayong titira ng mga, lalo na yung mga unknown sa inyo na mga companies at mga yung corporation like mining corporation. Kung unknown sa inyo at hindi nyo naman totally alam yon at wala kayong research na ginawa doon, huwag kayo mag-i-invest sa ganon. Ngayon, First Metro thing na to. Itong First Metro na to ay ano to yung tungkol sa ano ba tawag dito? First Metro ETF. Parang pinaghalo-halong ano to, pinaghalo-halong investment, parang ganon. Itong First Metro. Kaya ito, kasama to sa blue chips. Ngayon, meron ako nilagay na parang pie dito. Papakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin nitong PSEI. Ang PSEI ay yung the whole information ng stock market, yung benchmark ng stock market ay nakapasok dito sa PSEI. Yung PSE, Philippines Stock Exchange. Tapos yung I naman, index. Kaya itong PSEI, Philippine Stock Exchange Index, di ba? Ibig sabihin niyan, yung index, lahat ng nakalista kay blue chips man o whatever, lahat ng nakalista dun sa nakalist sa stock market. Kunyari 300 companies yun. Lahat yun naka-include dito sa PSEI na stock na kung saan pwede kang mag-invest ng pera dyan dahil laging kumikita yan, as in ilang percent ang kinikita lagi. Ayun nga lang, nasa worth
I don't know, last time nasa 7,900 kada isang share. Kada isang share ganun kalaki ang bayad. Tapos nanghihingi sila at least 10 board lot. So ibig sabihin, hindi ka pwede mag-invest sa PSEI ng ng 8,000 lang ang pera mo, ng 10,000 lang ang pera mo, 15,000 lang ang pera mo. Hindi. Kasi yung halos 8,000 mo halos 8,000 kada share, i-times mo ng 10 yun, magkano ngayon yun? Sabihin na natin, 8, 16, o diba? 32, 40. Kailangan mo ng 90,000, diba? Ang laking pera ang ilalagay diyan para makapag-invest sa PSEI, di ba? So, yan. Philippine Stock Exchange Index na kung saan imbis na mamimili ka ng dito sa SM Prime ako, tapos Ayala lang, tapos sa Jollibee ako, tapos sa DBO ako, tapos sa saan ba ako, sa San Miguel. Kunyari meron kang 5, maaaring sa isang araw isa doon bumagsak, medyo bumagsak ng konti, pak, may 4 kang panalo, may talo kang isa. Tapos maaaring next day o within few hours lang, maaaring sa 5 na yon bumagsak yung 3, pak, meron kang 2 lang na panalo, bumagsak yung 3. Tapos maaaring ika-third day, kung ano man yung bumagsak, bumalik uli. So lahat sila 5 panalo, may kita ka, di ba? So every day, every month, bumababa, tumataas ang presyo ng na yan, di ba? Ngayon, kung dito tayo sa sa PSEI, lagi tayong parang may sure, laging parang lagi tayong may sure nakita, dahil yung the whole benchmark ng stock market ay hawak nito, naka-include dito sa PSEI index, yung Philippine Stock Exchange Index. So makikita ngayon natin ang nangyayari niya ganito. Sa PSEI index o sa PSIE na stocks, ginagawa nila, tinatapyas-tapyas nila yung pera, nilalagay nila sa industrial, nilalagay nila sa telecom, nilalagay nila sa bank, nilalagay nila sa corporation, nilalagay nila sa mga blue chips, sa talagang piling-piling blue chips na talagang may panalo. So makikita natin dito ilang beses kung tinarya to, di ba? Industrial, corporation, tapos bank, and then telecom, parang gano'n. So parang gano'n yan. So mas pinaigi nila yung pagpili mo dito sa mga blue chips na talagang laging may panalo. Kumbaga bihira ka lang matatalo, parang gano'n. So tamang para sa akin, kung ako lang din para mas maganda, it's nasa diskarte yan eh. It's either kagatin mo yung PSIE na PSEI na stock, instead of mamimili ka sa halos 30 plus na blue chips yata yun. 30 plus mamimili ka, paano ka nakakasiguro, lalo na kung wala kang idea, paano ka nakakasiguro alin doon ang dapat mong piliin, di ba? So sa pamamagitan ng PSEI na stocks, pag nag-invest ka dyan, ganito ang gagawin nila. Ilalagay nila sa pinakamas matalino, pinakamas maganda, pinakamay mas mataas na interest ang abutin ng pera ninyo. Kaya kung titignan ko sa monitor dito sa Philippine Stock Exchange, ang laki ng asa na ba yon? Ang laki ng kinita. Katulad dyan kumikita siya ng 64.65 ito lang, itong August August 5. Itong August 5 lang, nagkaroon ng interest ang PSEI ng 65%. Nag-gain siya ng nag-gain siya 65, saan ba yun? Ano ba yun? Nawala na. 64 and 26%. Ewan ko lang kung makikita dyan sa saan ba yun? Nawala. Ito. Makikita natin, di ba? Yung PSI. Etong kinita, etong sa August 5.
Yan ang kinita agad, ang laki. Ngayon, pag tinignan naman natin yung kunyari ABS-CBN, halos walang kinita yung araw na to. Tapos ang 61 pesos and 30 cents ang kada share. Tapos yung Ayala Land naman 37 pesos and 90 cents kada share. Yan ang yan. So, pati yung DBO nanalo rin ng 1% and 46. So like 1.5 ng parang almost 2% ang kinita. Tapos yung COL Financial naman negative ng 1.23%. So talo yung COL kahapon. So ngayon, ganun yan. Kung titignan nyo dito sa aking ewan ko lang kung makikita dyan. ABS-CBN, tapos Ayala Land Corporation, tapos Asian United, tapos BPI. BPI, alit lang ng kinita ng BPI. Magkano ba yon? 37.37 lang, ni wala pa sa kalahati ng 1% ang kinita ng BPI kahapon. Tapos yung COL talo. Tapos ito, Crown Asia, yung sinabi ko kanina, kumita siya ng 1.69% kumita sa kahapon. Tapos Emperador, tapos PhilInvest, kumita yung PhilInvest ng 3.63, di ba? Tapos GMA kumita lang ng 0.16, ang liit ng kita. Tapos yung Jollibee talo, negative ng 1.8. Talo yung Jollibee, di ba? So tapos ano pa ba? Meralco walang kinita. Tapos yung Manila Water 0.2% negative. Pure Gold 3.12, so kumita yung Pure Gold. Tapos Philippine National Bank. So makikita nyo, kung mamimili kayo ng paisa-isang ganyan, kunyari namili kayo ng 5, kung ilan doon ay bumagsak, talo. Pero makikita natin, di ba, kung anong klaseng percentage o interest ang kinita niya sa loob ng isang araw. Pero kung titignan ngayon natin nga yung sinasabi kong ano ba yun? Yung PSEI, ano ba yun? Fortune, hindi ko makita. Kung titignan natin yung PSEI, na kung saan Philippine Stock Exchange Index, ay tingnan niyo yung per share ng Philippine Stock Exchange Index. 7,600 nakaraan, bumaba ngayon. Kagabi nasa 7,090 plus to eh. Halos 8,000 ngayon, bumaba ng konti. Pero makikita nyo 64.26% ang kinita. So kung dito tayo nag-invest sa PSEI, mas panalo tayo kasi dito, sabihin na natin 5 ang kinuha mo, 5 blue chips o kaya 10. Sa loob ng 10 na yan, kumita ka lang ng like 10%, 15%, 20%. Ibase mo sa 64%, ang laki ng kinita mo, di ba? So parang para sa akin, parang gusto ko dito na lang ako magano. Yun nga lang, ang laki ng babayaran mo. Katulad yan, no? O sa ngayon, ang per share ng ang per share ng PSEI ay 7,662. Tapos 10 board lot ang required. So kung kukwentahin ngayon natin yon, magkano yon? 7,662.50. 7,662.50. 10 beses noon kailangan bilhin mo. So 76,000, dapat meron kang 76,000. Dapat meron kang 76,000 na nilagay sa PSEI, sa Philippine Stock Exchange Index. Nasa ganoon, yung araw na yung kikita ka ng pinaka lowest siguro 20%. Magkano 20% ng 70 plus mo? Di ang laki, di ba? So para mas panalo ka ron kaysa yung magmamano-mano ka tumira dito. Tirahin mo na lang to, PSEI, Philippine Stock Exchange Index. Yeah, mas panalo yon. So ayan, sa wakas nabigyan ko na kayo ng some kind of information dito kung paano nga ba magiging wise, kung paano ba
magiging ganun katalino para kumita ng madalian. Kagandahan pa niyan, kung marunong kayo mag-trade, kunyari, nakabili ka ng 10 lot ng PSEI na stock at naging ganun nga 64 ang naging dahil laki-laki yun. Kinabukasan ibenta mo o yung araw din na yun na kumita yung pera mo, ibenta mo. Dahil laki ng kita mo in one day lang.